Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 361. Huwag mong sabihin sa kanya na ako ang nagrekomenda sa kanya. Kami ni Anastasia ay hindi talaga nagkakasundo kamakailan. Sabi ni Aliona para patibayin ang kanyang saplot. Napakagaling. Kakailanganin ko ang pangalan ng kliyente at ang address kung saan mo nakatakdang makipagkita sa kanya. Agad na tinawagan ni Aliona si Riley para sa address. Nang nasa kamay na ni Felicia ang pangalan at address, tinawagan niya ang ibinigay na contact number para sa kumpirmasyon. Ang taong sumagot sa tawag ay isang batang babae na nilinaw na gusto niya ng isang napaka-personal na kaayusan kung saan makikipagkita sa kanya ang taga-disenyo sa isang lugar sa labas ng gusali ng kumpanya. Ang iba't ibang uri ng mga negosyong available sa merkado ay nakakulong sa matinding kompetisyon sa ngayon, at dahil 5 milyon ang budget ng kliyente, ayaw ni Felicia na matuloy ang deal na ito. Dahil dito, nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Anastasia at nadatnan niyang nagde-daydream ang dalaga matapos mawalan ng drive sa trabaho. Nang marinig ang tungkol sa kliyente at ang budget na ibinigay sa kanya, sumang-ayon si Anastasia at tumayo sa likod ng kanyang mesa. Pagkatapos ay sinabi niya, pupunta ako, kung gayon. Naisip niya na maaari siyang gumamit ng sariwang hangin at pagbabago ng kapaligiran. Tumanggaw si Felicia. Nakipag-ayos na ako sa babae tungkol sa oras at lokasyon. Bakit hindi mo isama si Grace? Gayon din, maging ligtas sa daan. Got it, sagot ni Anastasia. Siya ay palaging ang pinakamasigasig pagdating sa kanyang trabaho. Nang makaalis si Anastasia sa opisina, bumalik si Aliona sa opisina ni Felicia at tinanong kung nakaalis na si Anastasia. Nang marinig na si Anastasia ay papalabas na ng parking lot, mabilis at masayang tinawagan ni Aliona si Riley. Samantala, hindi alam ni Anastasia ang panganib na naghihintay sa kanya. Natitiyak ni Aliona na maaalis niya ang nakagagalit na batang babae sa pagtatapos ng araw, sa gayon ay nagbibigay ng puwang para sa kanyang sarili na dumausdad sa buhay ni Elliot upang aliwin siya habang nagdadalamati siya sa hindi napapanahong pagkamatay ni Anastasia, na nanalo sa kanyang kabaitan. Habang nangyayari ito, lumabas sina Anastasia at Grace sa gusali ng kumpanya. Habang nasa biyahe, tinawagan ni Anastasia ang inaakalang kliyente at kinumpirma na nagkikita sila sa isang kafe para i-purse ang mga detalye ng order. Sa daan, sila ni Grace ay nagpatuloy sa isang nakakatawang repartee upang magpalipas ng oras, at sa katunayan, hindi nagtagal bago sinabi sa kanila ng navigation satellite na malapit na sila sa kafe. Ipinarada ni Anastasia ang kanyang sasakyan sa lugar sa tabi ng kafe. Mayroon lamang isang lote na magagamit, at kinailangan ni Anastasia na bumalik dito. Habang ginagawa niya iyon, hindi niya napansin ang mga lalaking sakay ng mga itim na van sa magkabilang gilid ng kanyang sasakyan. Lahat ito ay isang pakana ni Riley, inayos niya na punuin ng kanyang mga tauhan ang karamihan sa mga paradahan, na naiwan lamang ang partikular na espasyong ito. Kakakuha lang nina Anastasia at Grace ng kanilang mga pitaka at lumabas ng sasakyan nang bumukas ang mga pinto sa backseat ng van. Walang babala, ang mga babae ay hinayla sa itim na van na pinakamalapit sa kanila. Mabilis na kumilos ang mga lalaking gumawa nito kaya hindi nila binitawan ang alinmang babae ng pagkakataong umiyak para humingi ng tulong. Hindi nagtagal, lumabas ang mga kidnapper sa parking lot na pinangungunahan ng isang van ang isa pa. Hinawakan ng dalawang matipunong lalaki si Anastasia sa backseat habang nagmamadali silang tinatali ang kanyang mga palso at bukong-bukong. Bakas sa mga mata niya ang takot at gulat. Siya ay dapat na makipagkita sa isang kliyente, at hindi niya maintindihan kung paano siya sinasadyang tinambangan, pagkatapos ay kinidnap siya. Paano naman si Grace? Ano ang mangyayari sa kanya? Kasabay nito, naisip niya ang kanyang anak. Kung may mangyari sa akin, sino ang mag-aalaga kay Jared? Marahas itong nagpumiglas, ngunit sa pagkakataong iyon, naglabas ng syringe ang lalaking katabi niya at may tinuturok sa braso niya. Ang mga epekto ng droga ay sumipa at naghugas sa kanya halos kaagad, na naging dahilan upang siya ay mahina. Maya-maya, naramdaman niyang dumulas sa kadiliman ang kanyang conscious mind. Nang makaalis na ang dalawang van, isang itim na SUV ang sumunod sa kanila, at sa loob ay ang mga bodyguard ni Elliot.
Sinusundan nila ang isa sa mga subordinate ni Riley, at hindi nila akalain na makakatagpo sila ng insidente ng kidnapang. More to the point, nakuhanan ng dashcam sa kotse ang buong view ng mga kidnapper at kanilang mga biktima. Sa ngayon, sinusuri ng bodyguard sa passenger seat ang footage. Natigilan siya habang naka-zoom in sa mukha ng babae. Ito ay Miss Tillman. Bulalas niya. Bilasan mo, ihatid mo si President Presgrave sa linya. Kababalik lang ni Elliot sa Presgrave Corporation nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinulyapan niya ang caller ID at sinagot ang tawag bago bumati ng walang tigil na, "Hello. President Presgrave, sinusundan namin ang mga nasasakupan ni Riley at naabutan namin sila na kidnap kay Miss Tillman at sa kanyang assistant." Papasok pa lang sa pintuan ng kanyang opisina, umikot ang tiyan ni Elliot nang marinig niya ito. "Ano? Oo, sigurado kami na kinuha ng mga kidnapper si Miss Tillman at ang kanyang assistant. Sinusundan namin ngayon ang isa sa dalawang van. Napakagaling. Bantayan mong mabuti ang mga sasakyan, at kung nasa kaunting panganib man siya, dapat mong gawin ang lahat para iligtas siya," utos ni Elliot habang ang kanyang mga tingin ay naging nakakatakot na kalmado, kahit na maaari siyang mag-alala sa anumang pagkakataon. "Sandali. Bakit inagaw ni Riley si Anastasia? Dahil ba siya ang babaeng minahal ko?" Wala siyang panahon para pag-isipan ang anumang baluktot na pangangatwiran ni Riley sa likod ng naturang operasyon. Walang ibang sabi-sabi, nirally niya si Ray at ang 8 bodyguards nito bago nagmamadaling sinundan ang direksyon kung saan gumagalaw ang mga kidnappers. Kabanata 362. Habang sila ay nasa daan, si Elliot at ang kanyang mga tauhan ay patuloy na tumutuon sa impormasyon at mga direksyon na ibinigay ng mga bodyguard na sumusubaybay kay Anastasia at sa kanyang mga kidnapper. Sa ngayon, ang tanging magagawa ni Elliot ay magdasal para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Ang pag-iisip kung ano ang maaaring gawin sa kanya ng mga kidnapper na iyon habang siya ay nakahiga sa kotse ay nagdulot ng isang nagbabantang kinang sa kanyang mga mata, at wala siyang ibang gusto kundi ang abutin ang van na iyon at patayin ang mga kidnapper na iyon gamit ang kanyang mga kamay. Bagamat mabilis silang bumibilis, pakiramdam niya ay napakabagal pa rin ng mga ito para maaliw. Kung mahawakan man ni Riley ang isang buhok sa ulo ni Anastasia, nangako siya na sisabog niya silang lahat sa pagdating ng kaharian. Sa kasalukuyan, si Anastasia ay unti-unting nagkakamalay habang siya ay nakahiga sa lupa sa isang abandonadong bahay sa isang lugar. Isang sako ang hinayla sa kanyang ulo, at wala siyang ibang makita kundi kadiliman, kahit na narinig niya ang tunog ng mga yabag at mga taong nag-uusap sa paligid niya. Pinilit niyang kumawala sa kanyang mga pagpipigil habang siya ay nagpakawala ng mga pipang iyak. "Ma'am, tumigil ka na sa pakikibaka. Miss Tillman, walang paraan para makaalis ka rito ng buhay," sabi ng isang tinig ng lalaki. Para sa ilang kadahilanan, nakita niyang napakapamilyar ng boses, ngunit hindi niya may pantay ang mukha dito. "Katulad ka ng iyong ina, nag-aagawan na mamatay sa pamamagitan ng aking mga kamay," ang malamig na boses na inilapit sa kanyang tainga. Nang marinig ito, natigilan si Anastasia. "Nanay ko. Bakit biglang pinalaki ng lalaking ito ang nanay ko? Sino siya?" Sa paghusga sa kanyang mga salita, maaaring siya ang pumatay sa aking ina sa mga nakaraang taon. "Sino siya? Sino siya?" Ang mga pag-iisip na ito ay sumisigaw sa kanyang ulo, ngunit tulad ng gulat at adrenaline na napuno sa kanya, ang lalaki, muling nagsalita. "Gusto mo bang malaman pa ang tungkol sa iyong ina bago ka mamatay, Miss Tillman?" Maaaring nakatakas siya sa kamatayan noong mga nakaraang taon. May kunwaring simpatiya sa kanyang tono habang idinagdag niya, "Alam mo ba kung sino talaga ang pumatay sa iyong ina?" Nanginginig pa rin si Anastasia sa takot, ngunit nang marinig niya ito, ang kanyang takot ay nahalo sa kuryosidad. Siya ay desperado, natanto niya, na malaman ang katotohanan ng pagkamatay ng kanyang ina. Ang aktwal na taong pumatay sa iyong ina ay walang iba kundi si Old Madam Presgrave. Palihim na sabi ng lalaki, malakas at malinaw ang boses. Bagamat may sako siya sa ulo, nagpumiglas pa rin siya at nagpalipat-lipat pagkatapos marinig ito, na nagpapahiwatig na ayaw niyang maniwala sa kanya. "Skeptical, tayo ba? Ha? Well, hayaan kong sabihin sa iyo ng eksakto kung ano ang ginawa niya nang malaman niya na ang kanyang mahal na apo ay inagaw." Icily and acerbic alay elaborated ng lalaki,
personal na tinawagan ng matandang Madam Presgrave ang alkalde at sinabi sa kanya na kapag hindi niya nailigtas ang kanyang apo at iniwan siyang patay, mapilayan niya ang buong stock market. Dahil sa kapangyarihan ng Presgrave Corporations, madali niyang mapilayan ang ekonomiya ng buong bansa kung gugustuhin niya. Kaya naman, binyantaan niya ang alkalde at hiniling na ibalik nitong buhay ang kanyang apo. Gaya ng inaasahan, sineseryoso ng alkalde ang kanyang mga banta at mabilis na tumawag sa police headquarters. Dahil sa walang lakas ng loob na magdasal dito, ipinadala ng istasyon ang lahat ng available nilang unipormadong opisyal at inutusan silang ibalik na buhay si Elliot anuman ang mangyari. Ang iyong ina ay nagkataong isa sa mga kapas-palad na kaluluwa na ipinadala sa rescue mission. Kung tungkol sa Old Madam Presgrave, ang buhay ng kanyang apo ang tanging mahalaga, at wala siyang pakialam sa nangyari sa iyong ina. Nagulat si Anastasia habang nakikinig sa kwento. Naiintindihan niya ang takot ni Harriet na mawala ang kanyang apo, ngunit hindi niya akalain na ang matandang babae ay mahigpit na nagbanta sa alkalde. Kaya nga, tumawag ang nanay mo mula sa top brass at nag-duty. Maaaring siya ay naligtas, ngunit siya ay sumugod upang protektahan ang maliit na bata at kinuha ang saksak sa kanyang lugar. Desidido siyang protektahan siya kahit na 13 saksak siya sa likod at halos damyugo sa kamatayan. Isinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa munting young master, lahat dahil sa isang tawag sa telepono ng matandang babae. Pakiramdam ni Anastasia ay parang sisabog ang kanyang puso sa pighati at sakit. Tumulo ang maiinit na luha sa kanyang mga mata at tumulo. Iyan ba talaga ang dahilan kung bakit namatay si nanay habang naka-duty sa nakalipas na mga taon? Naiisip mo ba kung gaano kasakit at pag-aatubili ang iyong ina sa panahon ng kanyang kamatayan? Iiwan niya ang isang kaibig-ibig na anak na babae na halos 2 taong gulang pa lang. Narinig ko pang bamulong siya ng, "I'm sorry, Anya," habang ang buhay niya ay lumabas sa kanya. Galit na umiling si Anastasia, ayaw nang marinig pa ang tungkol dito habang sinasalot siya ng matinding dalamhati. Gayunpaman, narito ka ngayon, umiibig sa batang lalaki na naging dahilan ng pagkamatay ng iyong ina noong mga nakaraang taon. Sa palagay mo ba ay magpapahinga ang iyong ina sa kapayapaan sa kalawakan? Nakayuko ang lalaki sa mismong harapan niya at hinihimas ang maraming asin sa kanyang mga sugat. Ang takot sa Anastasia ay nawala na ngayon, at napalitan ito ng matinding puot. Alam niyang ang lalaki ang pumatay sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, nagpakawala siya ng isang nakakatakot na pagtawa, at ito ay isang pamilyar na tunog na ang kanyang isip ay parang sumabog sa alaala. Ang lalaki ay walang iba kundi ang tiyuhin ni Elliot, si Riley. Dapat ay siya iyon. Siya ang pumatay sa nanay ko all those years ago. Ang biglaang pagkaunawa ay napuno siya ng galit habang siya ay nagpupumiglas ng marahas. Bagamat alam niyang wala siyang magagawa, hinihimok siya ng kanyang instincts na ilabas ang paghihiganti sa lalaking ito. Kabanata 363. Narinig ko na ang mga Presgrave ay nagsisikap na suklian ang marangal na sakripisyo ng iyong ina sa lahat ng mga taon na ito. Sigurado akong labis na pinagsisisihan ni Old Madam Presgrave ang pananakot sa alkalde noon, kung hindi niya ginawa iyon, ang iyong ina ay naligtas. Ang buhay ng young master ay higit pa sa ginto, ngunit hindi ibig sabihin na karapat-dapat ang iyong ina na kunin ang kanya. Nakalulungkot, hindi kailanman magiging patas ang mundong ito. Ang mayayaman ay binibili lamang ang kanilang daan mula sa kamatayan, at ang mga karaniwang tao tulad ng iyong ina ay kailangang sumuko sa kapalaran. Gusto ni Anastasia na patahimikin si Riley at patigilan siya sa pagsasalita tungkol sa lahat ng ito. Hindi niya gustong marinig ang tungkol sa mga ito. Gayunpaman, si Riley ay isang baluktot na tao na nag-isip na ang kanyang maluwalhating masasamang gawa ay nangangailangan ng madla, at si Anastasia ay gumawa para sa isang mahusay na tagapakinig. More to the point, hinding-hindi siya papayagan ng sadistic side niya na mawala ang pagkakataong pahirapan ang isang tao. Ang nakitang halatang dalamhati at discomfort ni Anastasia ay nagpuno sa kanya ng kasiyahan na akala niya ay matagal na niyang nakalimutan. Kung ako ang nanay mo, kinasusuklaman ko na nagsilang ako ng isang ingrate at traidor na anak na tulad mo. Maaari kang magkaroon ng sinumang lalaki na gusto mo, ngunit pinili mong mahalin si young Master Elliot, na nabuhay lamang dahil ang iyong ina ay namatay ng malubha. Itigil mo na, tumahimik ka, gusto siyang sigawan ni Anastasia.
Alam niya kung ano ang sinusubukang gawin ni Riley, gusto niyang kamuhian niya ang mga Presgrave. Boss, nauubusan na tayo ng oras. Let's send her on her merry way, one of Riley's subordinate piped up from somewhere. Paumanhin, Miss Tillman, ngunit sa palagay ko ay kabahagi ka ng masamang kapalaran ng iyong ina at kailangan mong mamatay sa aking mga kamay. Huwag mag-alala, bagaman. Makakasama mo siya sa lalong madaling panahon. Tumawa si Riley. OT. Ang takot at galit ay dumaan kay Anastasia na parang isang makapangyarihang cocktail nang mapagtanto niyang pinaplano niya itong patayin, kahit na hindi niya alam kung bakit. Ano ang mabuting may dudulot ng kamatayan ko sa kanya? Ito ba ang paraan niya para makabalik sa Presgraves at hamanin sila? O may kinalaman ba ito sa relasyon namin ni Elliot? Gusto ba niyang kunin ang buhay ko para masira niya ang puso ni Elliot at masira siya ng emosyonal? Habang ito ay nangyayari, kalahating dosenang sasakyan na pinamamahalaan ng mga bodyguard ang mabilis na humaharurot patungo sa lokasyon, na nagmamaneho sa maputik at bulubunduking lupain habang lumilitaw ang mga ito na parang mga multo. Ang alipors ni Riley na nakatalaga sa labas ng abandonadong bahay bilang tagabantay ay hindi nakasagot sa oras, at mabilis siyang sumigaw, "Boss!" Gayunpaman, nang umabant ang nangunguna na sasakyan at nagawang itumba siya, mabilis siyang umiwas at tumalon sa drain na umaagos sa gilid ng bahay. Sa sumunod na segundo, isang malakas na putok ang pumutok sa hangin habang ang sasakyan ay bumangga sa harap ng pintuan ng bahay, na naging sanhi ng buong pader na gumuho at bumagsak. Agad namang sinalubong ng lalaking nasa driver's seat ang eksenang nagpakulo ng dugo. Nakapulupot si Anastasia sa lupa na may sako na hinayla sa kanyang ulo at nakatali ang kanyang mga palso. Nang makita ang sasakyan at ang bumagsak na pader, napatalon si Riley sa gulat. Alam niyang nagpadala si Elliot ng mga tao para bantayan siya, ngunit hindi niya akalaing darating sila ng ganoon kaga. Sa bilis ng kidlat, hinawakan niya si Anastasia at hinayla ito pataas mula sa lupa, idiniin ang isang talon sa kanyang leeg habang ninisyan niya. "Mahal kong pamangkin, bumisita ka ba?" sabi niya. "Hayaan mo siya." Dumagundong si Elliot sa galit ng isang malaimpyernong nilalang, ang kanyang tingin ay obsidian at mutinous. "Thirst, mahal na mahal mo ba talaga yung babae? Lumambot ka, Elliot. Hindi ko akalain na ang mga Presgrave ay may kakayahang gumawa ng isang romantikong tulad mo." "There goes our family honor," panunuya ni Riley, insouciantly. Nang walang babala, pinaandar niya ang talon sa balat ng alabastro ng leeg ni Anastasia, na gumuhit ng manipis na linya ng dugo. "Bitawan mo siya, Riley." Sigaw ni Elliot, nanginginig ang boses sa galit at gulat. Nalaman ni Riley na ang sitwasyong ito ay pabor sa kanya. He scoffed and said, "I'll let her go, but on the condition na agad mong ilipat sa akin ang 50% ng shares sa Presgrave Corporation. Kung hindi, kung bababa ako, isasama ko siya." Sa sandaling iyon, hinayla niya ang sako sa ulo ni Anastasia upang ipakita ang kanyang mapatla at dalamhati na ekspresyon. May basahan na nakatikip sa kanyang bibig upang pigilan ang kanyang pag-iyak, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa luha habang nakatitig sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang lalaking gagawin ang lahat para iligtas siya. "Sige, I'll give you whatever you want, but let her go muna," mariing anunsyo ni Elliot sabay tango ng ulo. "Magkaroon ng kopya ng kasunduan na ipinadala sa akin, at gusto kong ito ay legal na maipapatupad," hiling ni Riley, na sinamantala ang pagkakataong ito na kunin ang bahagi ng kumpanya na nararapat sa kanya. Samantala, si Anastasia ay hindi natatakot sa kamatayan, kahit ngayon. Kinasusuklaman niya ang pumatay sa kanyang ina, at gusto niyang pagbayaran nito ang pagkamatay ni Amelia sa dugo. Hindi lang iyon, ayaw niyang ibigay ni Elliot ang kalahati ng pagmamay-ari ng Presgrave Corporation sa demonyong ito para lang iligtas siya. Dahil dito, tinitigan niya ito ng walang humpay at bahagyang umiling, na nagpapahiwatig para sa kanya na tumanggi sa bargain. "Pakakawalan ko lang siya pagkatapos kong makita ang kasunduan," sagot ni Riley. Sa kanyang mga alipors na nakapaligid sa kanya at kay Anastasia, walang paraan para sa sino man sa mga bodyguard na sumulong upang iligtas ang bihag. Ang mas masahol pa ay ang isang talon ni Riley na nakadikit sa leeg ni Anastasia, at anumang paggalaw sa kanyang bahagi ay maaaring mga hulugan ng kanyang tiyak na kamatayan sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kabanata 364. Gawin mo,
Ray, utos ni Elliot, President Presgrave. Hindi napigilan ni Ray ang pag-ungol. 50% ng mga bahagi ng Presgrave Corporation ay isang napakalaking halaga ng mga ari-arian, pagkatapos ng lahat. Matapos mailipat ang eksaktong halagang iyon, natitiyak niya kung gaano kalaki ang gulo ng kanyang pangulo. Biglang lumingon si Elliot na may pulang mata habang binibigkas, sinabi ko sa iyo na gawin mo. Masasabi ni Ray sa kanyang titig na ang 50% ng mga share ng Presgrave Corporation ay walang halaga kumpara sa buhay ni Anastasia. Dahil kailangan niyang sundin ang utos ni Elliot, mabilis na bumalik si Ray sa kotse, kinuha ang laptop, at sinimulan ang mga pamamaraan. Nang tumingin si Anastasia kay Elliot, nakita niya ang kaba at pag-aalala sa mga mata nito. Wala man lang siyang pakialam na ibigay ang kalahati ng shares ng Presgrave Corporation sa taong pinakakinaiinisan niya. Si Riley ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang, ngunit upang mailigtas siya, kusang loob niyang pumayag sa hindi makatwirang kahilingan ni Riley. Habang nakapikit siya, naalala ni Anastasia ang isang hakbang sa pagtatanggol sa sarili na natutunan niya noon. Bagamat hindi niya sinasanay ang mga ito noon, naisip niyang sulit na subukan ito. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maaaring hayaang ilipat ni Elliot ang mga pagbabahagi ng ganoon lang. Samantala, sinulyapan ni Riley ang babaeng pinagbabantaan niya, at tinapat niya ang maputlang mukha nito habang nakapikit. Ibinaba niya ang kanyang bantay nang makita kung gaano siya kaina at kahinaan. Pagkatapos, inilipat niya ang tingin sa laptop ni Ray. Nais ni Riley na makita kaagad ang legal na dokumento ng paglilipat ng mga shares dahil hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang halaga ni Anastasia. Sa katunayan, minamaliit niya ang bigat ni Anastasia sa puso ni Elliot. Sa sandaling ito, tinapik ni Ray ang keyboard at itinaas ang kanyang ulo, sinabing, tapos na. Nang marinig iyon, natuwa si Riley. Samantala, huminga ng malalim si Anastasia at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Riley bago hinampas ang braso nito gamit ang seko nito nang maramdamang lumuwag ang kutsilyo sa leeg nito. Sa sandaling itinulak ang kutsilyo ng humigit kumulang 30 degree ang layo sa kanyang leeg, mabilis niyang inikat ang kanyang ulo at yumuko upang makatakas mula sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, sa sandaling yumuko siya, naramdaman niya ang isang matalim na hiwa sa kanyang tainga. Hindi niya alam kung kailan napansin ni Elliot na nahihirapan siya, ngunit naramdaman ng lalaki ang pagtigil ng puso niya ng ilang segundo nang makita ang ginawa niya. Sa bilis ng kidlat, iniunat niya ang kanyang braso at nilamon siya sa kanyang dibdib. Sabay ungol sa mahinang boses, nababaliw ka na ba? Dahil sa sakit, hinawakan ni Anastasia ang kanyang tenga gamit ang kanyang kamay. Mapalad siya na medyo naputol lang ang tenga niya, at hindi naman ito masyadong seryoso. Biglang parang sabay na gumalaw yung mga tao sa paligid. Ang mga bodyguard ni Elliot at ang mga nasasakupan ni Riley ay sumabog sa isang magulong labanan. Bigyan mo ako ng shares. Ibigay mo sa akin ang kontrata. Parang baliw, sumugod si Riley kay Ray. Ang inaalala lang niya ay ang paglipat ng shares contract, at sinadya niyang agawin ang laptop ni Ray. Sa labis na pagkadismaya, si Ray ay isang mahusay na manlalaban. Sinipa niya si Riley at hinawakan ng magkabilang braso ang laptop. Nang makita iyon, sumigaw si Riley na parang baliw, ibigay mo sa akin ang laptop. Ibigay mo sa akin. Samantala, hinayaan ni Elliot ang kanyang mga bodyguard na humawak sa laban habang inilabas niya si Anastasia sa eksena. Kumuha siya ng first aid kit sa kotse at ginamit ang medical gauze para pigilan ang pagdurugo ng kanyang tainga. Kasabay nito, hindi niya napigil ang magsalita habang nanginginig, bawal mo na ulitin iyon. Ito ay hindi isang babala, ito ay isang utos. Muntik na siyang atakihin sa puso nang makita ang nangyari kanina. Gayunpaman, mukhang marupok ngunit malakas si Anastasia habang nakaupo sa backseat ng kotse. Siya ay mukhang mahina sa pisikal, ngunit ang kanyang tingin at ang kanyang kaisipan ay nagpapakita na siya ay determinado at malakas. Natakot din si Anastasia. Ngunit sa oras na iyon, biglang pumasok sa kanyang isipan. Hindi na siya magkakaroon ng utang sa kanya. Kung hahayaan niya itong ilipat ang 50% ng mga share ng Presgrave Corporation, hinding-hindi niya mababayaran ang ganoon kalaking utang sa buhay na ito. Ang tiyuhin mo ang dumukot sa iyo, at ang aking ina ay napatay din sa kanyang mga kamay, kaya hindi mo siya hahayaang makatakas.
Tumingin si Anastasia kay Elliot at hinawakan ang kanyang mga braso. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang nagmamakaawa, ipadala siya sa istasyon ng pulisya at bayaran siya sa kanyang ginawa. Sa katunayan, may kutob si Elliot na si Riley ang kumidnap sa kanya noon, ngunit dahil bata pa siya noon, hindi niya mahanap ang tunay na salarin kahit na matapos ang ilang taon ng investigasyon. Sige, ipapadala ko siya sa pulis at muling bubuksan ang kaso tungkol sa pagkamatay ng iyong ina. Tumanggo si Elliot. Akala niya ay matatakot ito at iiyak sa mga bisig nito pagkatapos niyang tulungan itong eye bandage ang nasugatan nitong tainga. Kabanata 365. Taliwas sa inaasahan ni Elliot, kahit na mukhang namumutla si Anastasia, nakahawak lang siya sa braso nito bilang suporta. Sa sandaling iyon, gustong-gusto siyang hawakan ni Elliot sa kanyang yakap. Gayunpaman, siya ay umatras ng katutubo, kaya binawi niya ang kanyang braso sa himpapawid. Iuuwi muna kita at hayaan na ang mga tauhan ko ang bahala dito, sabi ni Elliot sa malalim na boses. Pauwiin mo na ako, Ray. Dapat kang bumalik at hulihin si Riley sa halip. Pagkasabi niyon ay sinara na niya ang pinto. Sa bintana ng kotse, tila malamig siya at malayo. Nang makita niya iyon, naramdaman ni Elliot ang pagpintig ng kanyang puso sa sakit. Bakit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nito sa kanya gayong isang araw lang silang hindi nagkita? Ano ang sinabi ni Riley sa kanya? Pagkatapos noon, inutusan ni Elliot si Ray na pauwiin si Anastasia habang nanatili siya rito para ayusin ang lahat dito. Hindi kailanman inaasahan ni Riley na isang simpleng kaso ng kidnap ang magdudulot sa kanya ng labis na kaguluhan. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay bumagsak, at siya ay idiniin sa lupa na parang isang natalong mandirigma na sumusuko sa harap ng kanyang pamangkin. Si Elliot ay kahawig ng isang batang hari sa trono, na nakatingin sa taong nasa ibaba niya ng may paghamak. Bitawan mo ako, Elliot. Ako ang tiyuhin mo. Ako ang senior mo. Huffed si Riley, balak niyang gamitin ang relasyon nila ni Elliot para makatakas. Anong sinabi mo kay Anastasia? Ikaw ba ang salarin na pumatay sa kanyang ina at kumidnap sa akin noon? Sigaw ni Elliot. Bilang tugon, tumawa si Riley habang sinasabi, hanapin ang ebidensya at I'dmanda ako kung kaya mo ito. Wala akong aaminin. Nagdilim ang mga mata ni Elliot dahil doon. Kung ganoon, maghanda kang mabulok sa kulungan. Sa hitsura nito, maaaring masentensyahan si Riley ng ilang taong pagkakakulong para sa pagkidnap kay Anastasia. Gayunpaman, hindi nagpanik si Riley habang siya ay nakakulong sa kotse. Kahit na napunta siya sa bilangguan, siya, hindi kailangang matakot dahil mayroon pa siyang isang trump card. Tiyak na isisilang ng kanyang inaanak na si Aliona ang kanyang anak. Maaga o huli, ang buong Presgrave Group ay mahuhulog sa ilalim ng kanyang mga kamay. Habang nasa daan sila, sinubukan ni Anastasia na tawagan si Grace. Sa kabutihang palad, kinuha ng huli ang telepono at sinabi kay Anastasia na siya ay natagpuang itinapon sa isang kanal sa tabi ng kalsada at ipinadala sa ospital para sa paggamot. Buti na lang at gising na siya ngayon. Salamat sa kabutihan mo, Anastasia. Laking gulat ni Grace na muntik na siyang maiyak. Tumawag din siya ng pulis. Nagpasalamat si Anastasia sa kanyang ginawa at sinabi sa kanya na kakausapin niya siya ng detalyado kapag siya ay nakabalik. Habang nakaupo sa backseat, napuno ang isip ni Anastasia ng mga salita ni Riley. Nakaramdam siya ng conflict. Sisihin ba niya ang Presgrave family sa pagkamatay ng kanyang ina noon? Noon, tinawagan ni Old Madam Presgrave ang alkalde at pinilit ang pulis. Dahil dito ay inutusan ng pulisya ang kanyang ina na iligtas ang isang buhay sa pinangyarihan. Napilitan ba ang kanyang ina na iligtas si Elliot, ginawa ba niya ito ng kusa? Anuman ang mangyari, isinakripisyo ng kanyang ina ang kanyang buhay kapalit ng isang pagkakataon para mabuhay si Elliot gayunpaman, habang ang kanyang anak na babae, si Anastasia ay nagkaroon ng damdamin para sa kanya, at lalo siyang nalungkot nang ihatid siya ni Ray sa kanyang bahay, ipinaalala niya, magpahinga ka ng mabuti, Miss Tillman. Salamat, Ray. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, pumasok si Anastasia sa bahay at isinara ang pinto. Hindi na umalis si Ray pagkatapos noon, dahil kailangan niyang protektahan si Anastasia hanggang sa dumating si Elliot. Sa istasyon ng pulisya, si Riley ay inaresto dahil sa pagkidnap, samantalang ang bodyguard ni Elliot ay nagbigay ng lahat ng ebidensya ng video upang hindi siya makatakas sa parusa.
Kasabay nito, nag-apply din si Elliot para sa muling pagsisiyasat sa kaso ng kidnapping niya noon kung saan si Riley ang pangunahing sospek. Nanawagan din siya ng isa pang investigasyon sa kaso ni Amelia, ang babaeng pulis na namatay sa parehong taon. Sa kabutihang palad, binigyang halaga ng pulisya ang bagay na ito. Pagkalabas sa himpilan ng pulisya, agad na sumugod si Elliot sa housing area ni Anastasia. Tinawagan niya si Nigel, sinabi sa kanya ang nangyari ngayon, at inutusan siyang protektahan ng mabuti si Jared. Sa kabilang dulo ng linya, nagulat si Nigel sa impormasyon. With that, dali-dali siyang nagpadala sa kindergarten para sunduin si Jared. Hahayaan na niya si Jared na manatili sa tabi niya para maalagaan niya ito sa mga susunod na araw. Habang nakaupo siya sa sofa, naramdaman ni Anastasia na nawala ang takot na makidnap siya, ngunit nakaramdam siya ng masalimuot na emosyon. Tumayo siya sa sapatos ni Old Madam Presgrave, kung ang nag-iisang apo niya ay kinidnap noon, handa rin siyang gawin ang lahat para mailigtas siya kahit gaano pa ito kabaliw. Kabanata 366. Sa makatuwid, kahit na nagbanta si Old Madam Presgrave na ibagsak ang stock market upang iligtas ang kanyang apo, ito ay lubos na nauunawaan. Dahil sa napakalaking panggigipit, magagawa lamang ng mga pulis ang kanilang makakaya upang iligtas ang batang Elio pagkatapos ng lahat, responsibilidad nilang gawin ito. Kung hindi dahil sa patuloy na panggigipit ng kanilang mga nakatataas, mabubuhay pa kaya ang ina ni Anastasia? Kakayanin kaya ni Anastasia na gugulin ang kanyang pagkabata kasama ang isang ina nang hindi kailangang mawalan ng taong mahal na mahal niya? Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang labis na namiss ni Anastasia ang kanyang ina, at ang kanyang ina ay isang haka-haka na figure sa natatandaan niya. Wala siyang kahit isang alaala sa kanyang ina, dahil 1 taon at 8 buwan pa lang siya noon. Noon, wala pang nalalaman si Anastasia. May mga larawan lamang ng kanyang ina na nakatingin sa kanya, at iyon ang nag-trigger sa emosyon ni Anastasia habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mukha. She felt heartbroken. Hindi siya nagalit sa sinuman, ngunit ayaw din niyang makita ang sinuman mula sa Presgrave family, kabilang si Elliot. Naisip niya na ang tanging magagawa niya ay putulin ang kanyang relasyon sa Presgrave family at huwag nang idamay pa ang kanyang sarili sa kanilang mga gawain. Noon lamang niya maibabalik ang hustisya sa kanyang ina. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto, at nahulaan niya kung sino iyon. Gayunpaman, ayaw niyang bumangon, at buksan ang pinto. Anastasia, ako ito. Pwede mo bang buksan ang pinto? Boses iyon ni Elliot. Sandaling huminto ang mga katok sa pinto, ngunit mabilis din itong nagpatuloy. Tila determinado si Elliot na makita siya, kung hindi ay hindi siya aalis. Matapos panasan ang kanyang mga luha at i-compose ang sarili, naghilamo si Anastasia at naglakad patungo sa pinto. Ang kanyang tingin ay hindi nakatutok kay Elliot, na nakatayo sa labas. Sa halip, walang pakialam niyang sinabi, "You should go. Ayokong makita ka." Nang marinig iyon, natarante si Elliot. Hindi niya alam kung ano ang sinabi sa kanya ni Riley, ngunit tiyak na ito ay isang bagay na labis na nasaktan sa kanya. "Bakit ayaw mo akong makita?" Paos na tanong ni Elliot. Agad na namula ang mga mata ni Anastasia nang tumangala ito sa kanya, na nagsasabing, "Ayaw lang kitang makita. Huwag pumunta at hanapin ako, at huwag subukang makipag-ugnayan muli sa amin. Ikaw at ang iyong pamilya ay mas mahusay na lumayo sa akin." Anastasia, nang may gustong sabihin si Elliot, ang sumagot ay isang saradong pinto. Habang nakatayo siya sa labas, naguguluhan si Elliot. Ang mga salita ni Anastasia ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Ramdam niya ang bakas ng hinanakit sa mga mata nito. Ano ang sinabi ni Riley sa kanya? Bakit niya ginawang galit siya sa Presgrave family? Sa katotohanan, hindi iyon ang kaso. Hindi kinasusuklaman ni Anastasia ang Presgrave family, hindi lang niya matanggap ang ginawa ng mga Presgrave noon para iligtas si Elliot. Kung hindi ginawa iyon ng mga Presgrave, buhay pa kaya ang kanyang ina ngayon? Habang nakapikit, napagtanto ni Anastasia na si Elliot ay namatay na sana sa edad na 6 kung nabubuhay pa ang kanyang ina ngayon. Sa pag-iisip na iyon, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib na ikinasakal niya. Anastasia, sakam, dahil gusto niyang kapwa mabuhay si Elliot at ang kanyang ina. Sa ilang sandali, dadalhin niya ang kanyang anak sa bahay,
gumuhit ng mga linya kasama ang Presgrave family, at mamuhay ng isang masayang buhay kasama ang kanyang anak na walang kinalaman ang mga Presgrave. Naririnig ni Nigel ang determinasyon sa boses nito sa pamamagitan ng telepono, kaya pinabalik niya si Jared sa bahay nito bago maghapunan. Mommy, bumaba si Jared sa kotse at tumakbo papunta kay Anastasia. Binuhat niya ang kanyang anak at lumingon kay Nigel, na kanina lang ay papababa sa bar. Sabi niya, salamat sa pag-aalaga kay Jared. Responsibilidad ko ito. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nigel. Ayos lang ako. Bakit masakit ang pagkain mo, Mommy? Agad na napansin ng matatalas na mata ni Jared ang sugat sa kanyang tainga at umiyak ng malakas. May minor scratch lang ako. Don't worry, nakangiting pag-assure ni Anastasia sa anak. Gayunpaman, alam ni Nigel ang kanyang pinagdaanan. Baka sa mga mata nito ang pag-aalala habang nakatingin sa kanya. Kahit ano paman, gagawin namin ni Elliot ang lahat para matulungan ka. Salamat. Dapat pumunta ka na ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, hinawakan ni Anastasia ang kamay ng kanyang anak at umuwi. Habang pabalik sa kanilang bahay, may nakita silang dalawang tao na medyo pamilyar. Mommy, hindi ba sila mga bodyguard ni Mr. Presgrave? Bilang tugon, itinanggi ni Anastasia habang sinasabing, hindi. Hindi sila. Kahit nakaalis na si Elliot, nakabantay sa baba ang dalawang subordinate niya habang inihatid ni Anastasia si Jared pauwi. Nais niyang mag-apply para sa isang pinahabang bakasyon at hindi na bumalik sa opisina pansamantala. Kung hindi nila aprobahan ang kanyang kahilingan, magre-resign na lang siya. Kabanata 367. Kinaumagahan, nag-apply si Anastasia ng time off para sa kanyang anak at tinawagan si Felicia. Nang mabalitaan ni Felicia na magbabakasyon siya ng 3 buwan, nagulat siya. Sinabi mo ba kay President Presgrave ang tungkol dito? Sa kaibuturan, nadama ni Felicia na wala sa kanyang kapangyarihan na aprubahan ang pag-alis ni Anastasia. Maaari mong pag-usapan ito sa kanya, ngunit kung hindi siya pumayag, magre-resign ako sa trabaho. Okay, tatanungin ko siya, sagot ni Felicia. Makalipas ang 10 minuto, binalik ni Felicia ang tawag. Inaprubahan ni Pangulong Presgrave ang iyong kahilingan at mag-aalok sa iyo ng 3 buwan na bayad na bakasyon, ngunit mamimiss kita ng sobra. Salamat. Naisip ni Anastasia na mamimiss niya ng sobra si Felicia. Itago natin sa iyo. Tandang padamdam panipi. Oo naman. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa lahat ng oras na ito, Felicia, pasasalamat ni Anastasia. Huwag mong sabihin iyan. Alam ko na ang dahilan kung bakit nakuha ni President Presgrave ang QR Group ay hindi dahil nakikita niya ang potensyal na paglago sa atin, nagawa niya lang yon dahil sayo. Kung wala ka, hindi magiging maswerte si Bergwa. Nakita ni Felicia ang lahat. Naduraj ang puso ni Anastasia dahil doon, kaya tinanong niya si Felicia, alam mo ba kung sino ang nakipag-ayos sa kliyenteng binisita ko kahapon? Ito ay dahil ang kanyang kidnapper ay tila inaasahan na siya ay naroroon, at ito ay tila siya ay nakapasok sa isang bitag. OV. Hindi alam ni Felicia ang tungkol sa insidente ng kidnapping, kaya hindi niya ito masyadong inisip habang ang sagot ay, si Aliona ang nakipag-negotiate sa kliyente. Siya ay dapat na pumunta at makipagkita sa kanila, ngunit ang kliyente ay tinukoy na nais nilang makita ka, kaya ipinadala kita doon sa halip. Aliona, may kaugnayan ba siya sa kasong kidnapping? Kumunot ang noo ni Anastasia at napaisip ng malalim. Hindi niya moari kung si Aliona ay kamag-anak ni Riley o ang kliyente. Ngunit bakit ang kliyente ay itinalaga kay Aliona at ipinasa sa kanya kalaunan? Salamat, Felicia. Magkita tayo ulit mamaya. Oo naman. Nakangiting sagot ni Felicia. Pagkababa ng telepono, sinilip ni Anastasia ang oras. Oras na para maghanda ng tanghalian para sa kanyang anak. Gayunpaman, walang anumang bagay sa refrigerator, kaya lumingon siya kay Jared. Jared, samahan mo akong mag-grocery. Okay. Bulalas ni Jared sa tuwa. With that, kumuha si Anastasia ng parka at isinuot sa kanya. Ang panahon sa labas ay nasa 50 degrees Fahrenheit na, kaya kailangan niyang tiyakin na hindi siya lalamigan. Pagkababa, napansin ni Anastasia na nakatayo pa rin sa parehong lugar ang mga bodyguard mula kahapon. Nang makaalis siya ay sinundan siya ng mga ito.
Pinayagan sila ni Anastasia na sundan siya habang sila ni Jared ay pumasok sa isang supermarket para bumili ng mga grocery. Habang namimitas ng gulay si Anastasia, narinig niya ang excited na boses ng kanyang anak. Mr. Presgrave. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya si Elliot na nakasuot ng itim na trench coat na naglalakad patungo sa kanya sa gitna ng karamihan. Ang kanyang matangkad at tuwid na figure ay gumalaw sa isang kahanga-hangang paraan. Yumuko siya at binuhat si Jared habang sumusugod ang batang lalaki papunta sa kanya. Instant maid. Naging magulo ang isip ni Anastasia. Pinag-isipan niyang mabuti sa nakalipas na 2 araw at sa isip niya ay hindi na siya makita. Sa sandaling ito, gayunpaman, ginulo niya ang lahat ng kanyang mga plano. Mommy, bumili ka ng extra ingredients. Darating si Mr. Presgrave para sa tanghalian. Bulalas ni Jared. Naramdaman ni Anastasia na parang may bam-ara sa kanyang lalamunan, ngunit mabilis siyang sumagot, busy siya. Hindi siya makakapunta ng tanghalian. Mr. Presgrave, hindi ka ba talaga pupunta para sa tanghalian? Tanong ni Jared kay Elliot. Tumingin si Elliot kay Anastasia, na namimitas ng mga gulay, at nagtanong, ipagluluto mo rin ba ako? Hindi. Anastasia uttered nang hindi nakataas ang ulo. May hawak siyang 2 bag ng gulay na parang pinagkukumpere silang dalawa, pero sa totoo lang, hindi man lang siya makapag-focus. Ang kanyang atensyon ay wala sa mga gulay. Gayunpaman, ang kanyang walang malasakit na tugon ay tumama kay Elliot. May pagtatampo na mukha, nilinggan niya si Jared at sinabing, tama ang nanay mo. Busy ako, kaya hindi ako makakapunta para kumain ng lunch kasama ka. Gusto ko talagang sumama ka, pero... Nagpout si Jared. Gusto ko rin talagang sumama. Isang walang magawang tawa si Elliot. Sadly, may ayaw sa kanya doon. Sa sandaling iyon, namula ang mga mata ni Anastasia, kaya lumipat siya sa ibang lugar para pumili ng iba pang sangkap. Kasabay nito, tumingin siya sa malayo, nagbabalak na pigilan ang kanyang mga luha sa pag-agos. Si Elliot ay may matalas na sentido at napagtanto na si Anastasia ay umiiyak, kaya't mabilis niyang binibigkas sa kanyang likuran, iuuwi ko si Jared. Hindi sumagot si Anastasia. Nang lumingon siya, nakita niya ang matangkad nitong figure na binuhat ang anak palabas ng supermarket. Kabanata 368. Nagtagal si Anastasia para mabuo ang kanyang nararamdaman. Natapos ang pagbili niya ng maraming grocery upang manatili siya sa bahay kasama ang kanyang anak ng ilang araw nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Habang bitbit niya ang isang malaking bag ng mga grocery palabas ng pinto, lumapit sa kanya ang isa sa mga bodyguard at magalang na nagtanong, Miss Tillman, kailangan mo ba ng tulong tungkol dyan? Hindi, salamat. Isang ngiti na nagpapasalamat si Anastasia. Hindi niya kailangang tretuhin sila ng walang malasakit, pagkatapos ng lahat. Pagkatapos maghirap na dalhin ang kanyang mga pinamili sa lobby ng housing block, tinawagan niya si Elliot at hiniling na iuwi si Jared. Hello. Nang kumonekta ang tawag, narinig niya ang malalim at garalgal nitong boses. Nasa tabi ako ng elevator. Dalhin mo si Jared, sabi ni Anastasia. Pwede ba tayong mag-usap? Bakas sa boses niya ang pagmamakaawa. Ayoko, sagot ni Anastasia habang tinatanggihan siya. Kahit anong sabihin sa iyo ng tito ko, isang bagay na hinding-hindi magbabago ay ang pagmamahal ko sa iyo. Mahalaga ka sa akin, Anastasia. Paos ang boses ni Elliot. Tama na, ibalik mo sa akin ang anak ko, utos ni Anastasia habang binababa ang telepono. Kung ipagpapatuloy niya ang pag-uusap, maaaring gumuho ang desisyong ginawa niya ng may kahirapan. Wala nang anumang posibilidad sa pagitan nila. Hindi bababasa, hindi sila kailanman magkasama sa buhay na ito. Hindi nagtagal, hinawakan ni Elliot ang kamay ni Jared nang lumiko sila sa maliit na avenue na napapalibutan ng mga puno. Magkamukha ang dalawa na parang mag-ama. Mr. Presgrave, hindi ka ba pwedeng umalis pagkatapos naming kumain? Angal ni Jared. Parang ilang beses na niyang tinanong ang tanong na ito. Itinaas ni Elliot ang kanyang ulo at tumingin kay Anastasia na nagmamakaawa, parang tahimik na nagtatanong kung pwede ba siyang pumunta sa bahay niya para mananghalian. Tiningnan ni Anastasia ang kanyang anak na walang kamalay-malay upang maiwasan ang kanyang tingin. Medyo harsh ang tono ng pananalita niya, Jared, don't be rude.
Si Mr. Presgrave ay abalang tao, kaya huwag natin siyang istorbohin. Nang gustong ibuka ni Elliot ang kanyang bibig, natigilan siya sa titig ni Anastasia, ito ay isang malamig at nagbabala na tingin. Dahil wala na siyang choice, bumantong hininga si Elliot at yumuko para ayusin ang kwelyo ni Jared habang masuyong sinusuyo. Your mommy's right. Masyado akong abala ngayon, kaya hindi ako makakarating para sa tanghalian. Gawin natin sa susunod. Kailan kaya iyon? Mabilis na tanong ni Jared. Kapag hindi ako busy. Kailan ka ba hindi magiging busy? Ang bata na boses ni Jared ay parang isang bala na tumatama sa kanyang dibdib. Ako, nang pansamantalang tumangala si Elliot kay Anastasia, nagsuot ito ng walang ekspresyon na mukha, kaya, lumingon lang siya kay Jared at sinabing, baka matagal akong abala. Sige, oras na para umuwi, kailangang umalis ni Mr. Presgrave. Habang hawak ang kamay ng kanyang anak, nagpupumigla si Anastasia sa mabigat na grocery bag. Maya-maya lang ay nagunat ang isang braso para kunin ang kanyang grocery bag. Ihahatid ko ito para sa iyo. Ayos lang, matigas na sabi ni Anastasia. Si Elliot naman ay nagpupumilit na tulungan siyang buhatin ito. Hindi ako ganoon kabisi hanggat wala akong tea para dalhin ka sa itaas. Mapait na ungol niya, walang pakialam kung handa itong tumulong sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na mapakali si Anastasia na makipagtalo sa kanya dahil alam niyang hindi siya mananalo. Pakiramdam niya ay parang may nakabara sa kanyang lalamunan kaya nahihirapan siyang magsalita. Sa elevator, nakababa ang ulo ni Anastasia. Sa kabutihang palad, tumagal ng ilang segundo upang marating ang kanyang sahig. Matapos buksan ang pinto ng kanyang bahay, sinabihan niya si Jared, pumasok ka sa loob. Dahil ayaw niyang sumuko, muling nagtanong si Jared, Mommy, hindi ba natin pwedeng hayaang pumasok sandali si Mr. Presgrave? Nang marinig iyon, mariing napamura si Anastasia, nasabi ko na sa iyo, Jared. Si Mr. Presgrave ay abala. Bakit di mo ako kayang pakinggan? Naramdaman ni Jared na masama ang loob ng kanyang ina at atubiling pumasok sa bahay. Nang papasok na si Anastasia sa bahay pagkatapos kunin ang grocery bag, lumingon si Elliot kay Jared at sinabihan siya, Jared, kailangan kong makausap ang nanay mo sandali. With that, isinara niya ang pinto. Biglang nagiba ang tindig niya. Nag-aapoy ang kanyang tingin habang nakatingin kay Anastasia. Bakit ang lamig ng pakikitungo mo sa akin? Tanong ni Elliot sa garalgal na boses. Nakita niyang hindi patas ang hindi papansinin. Ibinalita nila sa publiko ang kanilang relasyon bilang isang masayang mag-asawa noong nakalipas na 2 araw, ngunit ngayon, pakiramdam niya ay itinaboy siya nito at brutal na itinulak palayo. Kabanata 369. Sa buong buhay niya, hindi pa naranasan ni Elliot ang ganitong paraan. Isang pagdagsa ng masalimuot na damdamin ang pumasok sa puso ni Anastasia nang bigla niyang sinabi, huwag na tayong magkita muli, Elliot. Kalimutan na natin lahat ng nangyari dati. Simula ngayon, magiging strangers na tayo. Tamang-tama sa puso niya ang salitang strangers. Bakit tayo magiging strangers? Gusto kitang pakasalan at maging asawa kita. I'll give you and Jared a complete family, pangungulit ni Elliot. Ang kanyang mga salita ay hindi mapag-aalinlanganan. Gusto mo bang malaman kung ano ang sinabi sa akin ni Riley? Sasabihin ko sa iyo ngayon. Para mailigtas ka noon, tumawag ang lola mo para takutin ang mayor, na kapag hindi nila nailigtas ang apo niya, magdudulot siya ng nationwide stock market crash at magkakaroon ng financial disaster, paliwanag ni Anastasia, namumula ang mga mata sa parehong oras. She bit her lips and continued, kaya nga hiniling ng alkalde sa police force na iligtas ka anuman ang mangyari, kahit na ang ibig sabihin noon ay kitilin ang buhay ng kanyang mga opisyal. Kaya lang, nawalan ako ng nanay. Luharo, pababa sa pisngi niya habang nagsasalita. Gayunpaman, hindi niya pinunasan ang mga ito at pinandilatan si Elliot sa halip. Hindi sana namatay ang nanay ko kung hindi siya pumunta doon para iligtas ka noon. Dahil sayo, nawala siya sa akin. Habang pinagmamasdan niya ang pag-iyak nito, naramdaman ni Elliot na parang may nagliliyab na apoy sa kanyang puso. First time din niyang marinig na binyantaan ng kanyang lola ang alkalde na gagawin ang ganoong bagay. Upang mailigtas siya, gumawa ang kanyang lola ng isang malupit na desisyon.
Ipinaliwanag nito kung bakit determinado ang kanyang lola na gawin si Anastasia bilang kanyang manugang, dahil tiyak na nabuhay siya sa panghihinayang sa buong buhay niya. I'm sorry. Habang pinagmamasdan ang pagtulo ng kanyang mga luha, naaawa lang si Elliot sa kanya. Wala siyang karapatang magsabi ng kahit ano, kahit na gusto niya itong yakapin at panasan ang mga luha nito. Gayunpaman, nawalan siya ng karapatang gawin iyon. Matapos huminga ng malalim, tumangala si Anastasia. Ang kanyang mga luha ay tumigil, at ang kanyang boses ay tila kalmado na ngayon. Ayokong makita ka o ang pamilya mo. Huwag na nating kontaken ang isa't isa. Biglang may nabuong unbridgeable gully sa pagitan nila. Walang halaga ng pera o damdamin ang maaaring punan ito. Marahil, hinding-hindi ito mawawala sa buhay na ito. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo at sa iyong pamilya sa ngalan ko. Tumingin si Elliot sa kanya, puno ng sakit ang mga mata nito. Nang tumalikod siya, pinunasan ni Anastasia ang kanyang mga luha at sumagot, ayos lang. Go lang. Na parang sinusubukang-subukan ang tubig, sinabi ni Elliot, kung ayaw mong makita ako, ipinapangako kong hindi na muling magpapakita sa iyong mga mata. Tinanggap ni Anastasia ang kanyang pagsubok at binigyan siya ng matatag na tugon, na nagsasabing, mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Mag-iingat ka, Anastasia. Ang tingin sa mga mata ni Elliot ay kasalukuyang kahawig ng isang malubhang na sugatan na hayop na nagdurusa kaya lang, umalis si Elliot ayon sa gusto niya. Gayunpaman, naramdaman ni Anastasia na bigla siyang nawalan ng lakas. Nakayuko sa lupa, tahimik niyang hinayaang tumulo ang kanyang mga luha sa lupa. Sobrang sakit ng puso niya kaya hindi siya makahinga. Matapos magtagal sa labas, pumasok siya sa bahay. Mabilis siyang nagkunwaring good mood nang makita ang anak na tahimik na nakaupo sa harap ng TV. Jared, gagawa ba ako ng chicken wings para sa iyo ngayon? Okay. Umalis na ba si Mr. Presgrave? Oo, umalis na siya. Pagkasabi noon ay pumasok na si Anastasia sa kusina at nagsimulang magluto. Habang hinihiwa ang mga sangkap, hindi niya sinasadyang naputol ang kanyang daliri dahil nagulo ang kanyang isip. Sa kabutihang palad, mabilis niyang napagtanto ito at nagdulot lamang ng isang gasgas. Umiling-iling siya at inayos ang sarili para maalagan niya si Jared. Kinaumagahan, nakatanggap si Anastasia ng tawag mula sa kanyang ama na nagsasabing pupunta siya para makita si Jared at maghapunan sa kanila. Pagdating ni Francis, marami siyang dalang laruan para kay Jared. Total, mahal na mahal niya ang kanyang apo. Pagkaupo niya sa sofa, nakangiting kontento si Francis. Sa wakas ay magkakaroon na ng kumpletong pamilya si Jared. Biglang napatigil si Anastasia na nagpupunas ng mesa sa kanyang mga kilos. Pagkatapos niyang iangat ang kanyang ulo, lumingon siya kay Francis at sinabing, Dad, nakipaghiwalay ako kay Elliot. Ano, bakit ka nakipaghiwalay sa kanya? Hindi maiwasan ni Francis ang makaramdam ng pagkagulat. Hindi tayo para sa isa't isa, at hindi ako sapat para sa kanya. Gumawa ng random na dahilan si Anastasia. Hindi kumbinsido, nagtanong si Francis, ano ang ibig mong sabihin na hindi ka sapat para sa kanya? Minamaliit ka ba niya dahil may anak ka na? Kabanata 370. Mabilis na ipinaliwanag ni Anastasia, hindi po, Tay. Wala itong kinalaman sa kanya. Mahal niya si Jared, pero hindi ko na siya gusto. Kahit papaano ay sumama ang loob niya kay Elliot nang pag-alitan siya ng kanyang ama. Nagulat na naman si Francis. Bakit ayaw mo na sa kanya? Nang iangat niya ang kanyang ulo para tingnan ang kanyang ama, iniisip niya kung ano ang naramdaman ng kanyang ama sa pagkawala ng kanyang asawa at sa pilitang buhayin ang kanyang nag-iisang anak na babae. Tay, kinasusuklaman mo na ba ang mga Presgrave? Pagkatapos mag-isip-isip ng ilang segundo, tumugon siya, ano ang silbi ng pagkapuot sa kanila? Ang iyong ina ang responsable sa pagligtas sa kanila noon, kung tutuusin. Sa palagay mo, posible bang mabuhay si nanay kung hindi siya naging tapat sa kanyang trabaho? Tanong ni Anastasia habang nakaupo sa tabi ni Francis. Bakit mo natanong? Naghiwalay ba kayo ni Young Master Elliot dahil hindi mo matanggap ang katotohanan na nagsakripisyo siya para iligtas siya? Nakatingin ngayon sa kanya si Francis na may halong heartbroken. Oo, tumanggaw si Anastasia. Gayunpaman, kilala ko ang iyong ina. Kung ang isang bata ay papatayin sa harap niya, tiyak na gagawin niya ang kanyang paraan upang iligtas siya.
Is it possible na nailigtas niya siya sa pressure? Siya lang naman ang tagapagmana ng Presgrave family, kung tutuusin. Tumingin si Anastasia sa kanyang ama, alam na hindi niya alam na nagbanta si Old Madam Presgrave sa alkalde. Napakagulo at kritikal ang sitwasyon noong panahong iyon. Hinawakan ng kidnapper si Young Master Elliot sa leeg at pupugutan sana ng ulo. Sino ang may pusong makakita ng ganitong trahedya? Ang iyong ina ang pinakamalapit sa kanya, kaya buong lakas niyang itinumba ang mamamatay tao bago niya hinayla si Young Master Elliot sa kanyang mga bisig. Saka siya sinaksak ng kidnapper na parang baliw. Nang maglaon, ang iba ay nagligtas kay Young Master Elliot habang ang kidnapper ay binaril sa mismong lugar. Nakalulungkot, namatay ang iyong ina. Pumikit si Anastasia at inisip ang eksenang nasa harapan niya. Nagsimula siyang umiyak dahil sa sobrang sakit ng puso niya. Sige, kung hindi mo matanggap, putulin natin ang relasyon sa mga Presgrave. As long as it doesn't make you sad, pag-alo ni Francis sa kanya. Naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman. After dinner, Francis offered, "Why don't you work at my company? Dapat turuan kita kung paano pamahalaan ang kumpanya ngayon. Sigurado ka bang gusto mong ibigay sa akin ang kumpanya, Dad?" Napatingin sa kanya si Anastasia. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon din siya ng isa pang anak na babae. Ikaw lang ang maaasahan ko. Sa tingin mo ba maasahan ko si Erica? Napabuntong hininga si Francis. Siya ay spoiled at pampered since young, kaya lang ang alam niyang gumastos ng pera. At least may pag-asa kung ipapasa ko sa iyo ang kumpanya. Sana lang hindi mo tratuhin ang kapatid mo sa hinaharap. Biglang nakaramdam ng bigat si Anastasia. Tumanggo siya at sumagot, "Okay. Pagkatapos kong ipadala si Jared sa paaralan bukas, pupunta ako sa opisina." She added, "May isa pa akong sasabihin sa iyo, natagpuan ko na ang pangunahing salarin sa likod ng pagkamatay ni nanay. Siya si Riley Presgrave, tiyuhin ni Elliot." "Ano, sigurado ka, siya ang pangunahing salarin sa likod ng kaso ng kidnapping ni Elliot, at muling iimbestigahan ni Elliot ang kanyang mga kaso. Kung kailangan nila ng iyong kooperasyon sa hinaharap, mangyaring makipagtulungan sa kanila upang maaresto namin ang mamamatay tao na ito at mabigyan ng hustisya si nanay sa lalong madaling panahon. Okay, ibibigay ko ang aking buong kooperasyon kung kinakailangan." Siyempre, hindi pa kakawalan ni Francis ang mamamatay tao. Matapos paalisan ang ama, nagring ang telepono ni Anastasia. Nang masulyapan niya ang pangalan sa screen, nanginginig siya. Si Elliot iyon. Matapos huminga ng malalim, kinuha ni Anastasia ang telepono. "Hello. Ipapatawag ka ng pulis bukas para magbigay ng pahayag." "Ginagawa. May pupuntahan ba ako?" "Ipapadala ko siya sa paaralan," sagot ni Anastasia. "Okay, kailangan mo ba akong samahan bukas?" "Hindi. I'll be fine," pagtanggi ni Anastasia at ibinaba ang tawag. Matapos ipadala ang kanyang anak sa paaralan ng maaga kinaumagahan, sumugod si Anastasia sa istasyon ng pulisya kasama si Grace upang magbigay ng pahayag. Ipinaliwanag nila ang buong proseso ng insidente ng kidnapping. Ang mga sumunod na karanasan ni Anastasia ay naitala din, ngunit hindi niya binanggit ang sinabi sa kanya ni Riley. Paglabas nila ng police station, nabangga nila si Elliot. Alam ni Anastasia kung kailan siya dumating, pati na rin kung bakit siya naghihintay doon. "Hello, President Presgrave," gulat na bati ni Grace. "Dapat bumalik ka muna sa kumpanya, Grace," sabi ni Anastasia kay Grace. "Oo naman, mag-leave ako, kung gayon." Hindi gustong matakpan ni Grace ang maliit na mag-asawa.